Kung may amoy ang kahirapan, para kay Dino Alvarado, amoy ito ng mantika sa talyer, sunog na langis, kalawang at pawis na humahalo sa alikabok ng kalsada. Umaga pa lang, nangingitim na ang mga kuko niya sa kakahawak ng tornilyo at wrench. Sa labas ng talyer ni Mang Obet de la Cruz, tuloy-tuloy ang busina ng mga jeep at tricycle. Sa loob, tuloy-tuloy din ang ingay ng martilyo at mura ng mga nagmamadaling customer. "Dino, yung motor ni Manong Ben, ayusin mo na yan. Baka magwala na naman yung dito." Sigaw ni Mang Obet habang may hawak na basahang marumi at may patak ng langis. "Opo, Mang," mabilis na sagot ni Dino, pero sa dibdib niya parang may bato. Hindi dahil sa trabaho. Kaya niya to. Kabisado niya na ang paghinga ng makina, parang kabisado niya na rin ang paghinga ng sarili niyang buhay. Palaging kapos. Nasa ilalim siya ng motor, nakadapa nang marinig niyang may nagmamadaling yabag sa labas. Isang pamilyar na boses ang sumingit sa ingay. "Dino! Dino!" Hingal na tawag ni Rina, ang kapatid niyang babae na palaging naka-ponytail at palaging may dalang kaba sa mata. Lumabas si Dino, pinunasan ang kamay sa pantalon at nakita si Rina na namumutla, hawak ang lumang cellophane na may laman na resibo at papel. "Ano yan?" tanong niya, pero alam na niya ang sagot bago pa man sabihin. "Kuya," nanginginig ang boses ni Rina. "Dumating na naman sila. Yung mga tauhan ni Boss Tox, nag-iwan ng sulat." Parang biglang lumamig ang hangin kahit tirik ang araw. Si Tomas Tash Tox Magsino ang pinagkakautangan ng pamilya nila. Isang pangalan lang pero sapat na para mag-iba ang tibok ng puso ng kahit sinong nakatira sa eskinita nila. "Nasaan si Mama?" tanong ni Dino, pilit kalmado. "Nasa bahay. Pero, Kuya, nagmukhang masama. Parang hinihingal na naman," sagot ni Rina na nulunok ang luha. Nang marinig ni Mang Obet ang usapan, lumapit siya, napabuntong hininga. "Dino, anak, kung kailangan mo ng maagang sahod." "Salamat, Mang," putol ni Dino pero umiling siya. Alam niyang kapos din si Mang Obet. "Uuwi lang po ako saglit." Mabilis siyang naglakad pa uwi, tumatawid sa palengke kung saan nag-uumpukan ng mga tindera at bumibili ng isda, gulay at bigas. Doon, sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang papel na may punit sa sulok, nakadikit sa lumang poste. May sulat na parang tinusok sa mata. "Bukas, dalhin ng bayad kung ayaw ninyong may masamang mangyari." Hindi na niya hinintay ang bukas. Sa gabing iyon rin lumabas siya para makiusap. Hindi siya lumapit ng may yabang, lumapit siyang parang humihingi ng hangin. Sa isang madilim na eskinita malapit sa lumang billiard hall, doon madalas tumambay ang mga tauhan ni Boss Tox. "Kuya," sabi ni Dino sa lalaking nakatayo roon, si Dabs ang pangalan, kilalang tauhan ng malaki ang braso at maliit ang pasensya. "Pakiusap, bigyan niyo kami ng palugit. May sakit si Mama. Magbabayad ako. Huwag niyo lang kaming gipitin." Tumawa si Dabs, parang nanunuya. "Palugit? Dino, anong palugit-palugit? Akala mo bang charity to? Utang yan, hindi dasal." "Magbabayad ako." Mas mahina ngayon si Dino, kahit paunti-unti. Mula sa likod, may lumapit pa. 3 sila ngayon, may dalang alak at sigarilyo. Isa ang sumundot sa dibdib niya. "Paunti-unti," sabi ng isa, si Pau, may piklat sa kilay. "Ikaw ba ang boss? Ikaw ba ang nagpapautang?" "Hindi, pero tao rin naman tayo." Hindi niya natapos ang salita. Isang suntok ang dumapo sa panga niya, kumislap ang paningin niya. Sumunod ang isa pang suntok at bago pa siya makabawit, tinadyakan na siya sa tagiliran. Napaluhod siya sa putik, hawak ang tiyan, nanginginig. "Boss Tox, sis, bukas," bulmon ni Dab sa tainga niya. Saka siya hinila sa buhok para ipakita ang mukha niya sa paligid. "Kapag wala, yung kapatid mong babae, baka mapaglaruan." Parang may dumurog sa loob ni Dino. Lalo siyang nanghina, pero pilit niyang bumangon. Huwag si Rina!"
Tumawa silang lahat at saka siya muling binagsak sa lupa. Ang hindi nilang inaasahan, may malakas na sigaw mula sa kabilang dulo ng eskinita. "Hoy! Ano yan?" Sigaw ni Kagawad Lee Tumanalang, hawak ang flashlight at may kasamang 2 tanod. "Bakit niyo binubugbog yan?" Sumunod ang boses ng isang babae mula sa palengke. Si Nena Ginto, tindera ng gulay. "Ay, Dino yan! Tama na! Tumawag na ako ng tanod!" Nagkalat ang mga tauhan. Nagkunwari pang walang ginagawa. "Wala to, Kagawad. Nagbibiruan lang," sabi ni Dabs, pero halata sa mata niya ang inis. "Kahit anong biro yan, mali," sagot ni Kagawad Lito, matigas. "Lumayas kayo. Kung hindi, dadalhin ko kayo sa presinto." Umalis ang mga tauhan, pero bago lumayo si Pao, lumingon siya kay Dino at ngumisi. "Bukas ha?" Tinulungan ni Kagawad Lito si Dino tumayo. "Dino, anak, bakit ka ba nagpapakabayani? Di mo ba alam na delikado yan?" "Wala po akong choice, Kagawad," sagot ni Dino, halos pabulong. "Pamilya ko po." Si Nena naman ay inabot ang maliit na bote ng tubig. "Inom ka, tapos umuwi ka na. Huwag kang magpapakita sa kanilang mag-isa." Tumanggo si Dino, pero sa loob niya, lalo lang lumaki ang takot. Hindi lang siya ang nakataya, si Mama, si Rina. Pag-uwi niya, nakita niyang nakaupo si Mila sa gilid ng kama. Hawak ang dibdib, pawis na pawis. Parang laging may hinihingi ang puso niya na hindi niya maibigay. "Anak," mahina ang boses ni Mila. "Bakit may pasaka?" "Natapilok lang, Ma." Pagsisinungaling ni Dino, ayaw niyang makita ng nanay niya ang takot sa kanya. "Kumain ka na ba?" Umiling si Mila. "Wala akong gana." "Dino, huwag mo nang habulin yung utang. Baka ikamatay mo pa." Umupo si Dino sa harap niya. Hinawakan ng kamay. "Ma, kung hindi ko hahabulin, mas lalo tayong mamamatay. Pangako, gagawan ko ng paraan." Kinabukasan, kahit masakit ang katawan, pumunta pa rin siya sa sideline na inaalok ni Japs Villanueva. Event driver daw, maghahatid ng ilang VIP at mga gamit sa isang corporate gathering sa isang hotel sa may EDSA. Kahit ayaw niyang bumalik sa Tondo, kailangan niya ng extra. Sa parking area ng hotel, naka-lanyard siya at simpleng polo. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Makintabang sahig, malamig ang aircon, at parang iba ang hangin na hinihinga ng mga taong nakasuit. "Dino, yung van ihanda mo. May sasakyan daw na biglang nagkaproblema sa drop-off," sabi ni Japs nagmamadali. "Wala raw mekaniko sa loob na available ngayon. Ikaw na, bro." "Ha? Ako?" "Oo, ikaw. Mabilis ka. Tapos bro, VIP to. Ingat sa salita." Sabay turo sa may entrance. Doon niya nakita ang itim na sedan na nakahinto. Hazard lights na kumikislap. Sa tabi nito, may babaeng nakatayo. Matangkad, elegante, naka-blazer na kulay beige at may mata na parang sanay mag-utos. Sa paligid niya, may 2 assistant at isang driver na halatang nakikinakabahan. "Ma'am, sorry po, wala pa po ang technician," nanginginig na sabi ng driver. Napalingon ang babae at nang makita si Dino na papalapit, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi mapangmata pero parang sinusukat ang pagkatao. "Ikaw?" tanong niya, malamig pero malinaw. "Mekaniko ka?" "Opo ma'am," sagot ni Dino, pilit matatag. "Ano pong problema?" "Biglang nag-warning sa dashboard at ayokong malit," sabi niya sabay lingon sa assistant. "Miriel, may schedule tayo." Doon tumama sa utak ni Dino ang pangalan, Miriel S. Vergara, CEO, milyonarya. Isang pangalang naririnig lang sa balita, sa mga billboards, sa mga kwentong parang hindi para sa tulad niya. Lumapit siya sa sasakyan, sinilip ang dashboard, pinakinggan ng tunog ng makina. Naramdaman niyang nakatingin si Miriel sa kanya, parang may bigat ang tingin, parang may hinahanap. "Ma'am," sabi ni Dino matapos ilang segundo, "posible pong sensor lang sa fuel line, pero may loose connection dito." Binuksan niya ang hood. Mabilis ang galaw, parang kabisado niya kahit hindi pa niya nakikita ang unit na ito. "Kung okay lang po sa ma'am, higpitan ko lang. Mga 2 minuto." 2 minuto, ulit ni Miriel, bahagyang tinaas ang kilay. "Opo." At doon unang lumabas ang tunay niyang tapang. Hindi tapang na nanasakit, kundi tapang na may alam. Tahimik ang paligid habang gumagalaw ang kamay niya. Nang matapos, pinaandar niya ang makina. Nawala ang warning. Umayos ang tunog.
Nagulat ang driver. Ay, ma'am, okay na. Si Miriel hindi agad ngumiti, pero sa mata niya may kumislap na parang interes, isang bagay na bihira sa mga taong gaya niya. Ano pangalan mo? Tanong niya. Dino Alvarado po, sagot niya. Pinunasan ng kamay sa basahan. Tumunggo si Miriel, parang nagtatak sa isip. Dino Alvarado. Sandaling tumingin siya sa mukha niya, sa pasa na hindi may tago, sa pagod na halata. Salamat. At bago pa siya tuluyang makalayo, lumapit ang isang lalaki mula sa gilid, nakasuit, makintabang sapatos at may nigingiting hindi mo magpagkakatiwalaan. Miriel, sabi nito, tila pamilyar. Late ka na, the board is waiting. Napalingon si Miriel at biglang tumigas ang panga niya. Attorney Gabo? Malamig niyang sagot. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Dino kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Parang may paparating na bagyo na hindi niya nakikita. Pero naramdaman niya, may mga taong nasa taas na may sariling laro at siya, isang mekanikong desperado, ay biglang napabikit sa mundo nilang hindi marunong magpatawad. Habang umaalis si Miriel sakay ng sedan, napansin ni Dino ang isang babaeng nakapulupot ang ID sa leeg, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Matulis ang tingin, parang nagmamarka. Narinig niyang bulong ni Japs sa tabi niya. Bro, yung babaeng yun? Si Isabel Natividad. PR head daw yan. Mapanganib yan pare. Hindi sumagot si Dino. Sa isip niya, iisa lang ang bumabalik. Kailangan niya ng pera bago magbukang liwanay, bago bumalik ang mga tauhan ni Boss Tox. At ngayon, dahil sa 2 minutong pag-aayos ng makina, parang may pintong biglang bumukas. Pinto na maaaring magligtas sa pamilya niya o tuluyang magpabagsak sa kanila. Habang umaalis si team na sedan ni Miriel Vergara, nanatiling nakatayo si Dino Alvarado sa parking ng hotel. Hawak ang basahang may langis, parang nakapako ang paa. Sa isip niya, hindi yung kinang ng lobby o yung lamig ng aircon ang tumatak, kundi yung isang pintong biglang bumukas sa harap niya. Pintong posibleng magdala ng pera bago magbukang liwanay at posibleng magdala rin ng kapahamakan. Bro, okay ka lang? Bulong ni Japs, sinulyapan ang pasa sa panga ni Dino. Okay lang, pero halatang pilit. Kailangan ko lang umuwi agad. May habol pa ba yung mga, Mainat na tanong ni Japs. Hindi na sumagot si Dino. Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng hotel grounds, sumakay ng jeep pabalik sa Tondo at bawat lubak ng kalsada ay parang nagpapaalala ng oras. Bawat minutong lumilipas, palapit ng palapit yung bukas na banta ni Pau at Dabs. Pagdating niya sa iskinita, nagsasalubong ang amoy ng sinangag at kanal. Nasa harap ng bahay nila si Rina, naghihintay, yakapang maliit na bag na may mga papeles. Nang nakita siya, tumakbo ito. Kuya, halos pabulong. Andyan na naman sila kanina. Sabi nila mamayang gabi daw babalik si Boss Tox mismo. Kumusta si Mama? Agad na tanong ni Dino. Tinatanggal ang sapatos niya na parang laging nagmamadali. Nandito sa loob, natutulob, pero kanina hinihingal na naman. Sagot ni Rina, nag-aalalang tumingin sa pinto. Pumasok si Dino at nakita si Mila Alvarado na nakahiga sa lumang kutsyon. Manipis ang kumot, kumikintab ang noho sa pawis. Hinawakan ni Dino ang kamay ng nanay niya, malamig. Ma? Mahinang tawag ni Dino. Dumilat si Mila, pilit ngumiti. Nandyan ka na pala. Kumain ka na? Hindi sumagot si Dino. Umupo siya sa tabi, pilit kumalma, pero sa dibdib niya parang may tumatakbong oras. Ma, may paraan ako, sabi niya dahan-dahan. May nakilala akong CEO. Napakunot noon ni Rina sa sulok. CEO? Kuya, ano yan? Hindi ko pa alam. Basta may chance. Kinagabihan, dumating nga ang mga tauhan ni Boss Tox. Nagsitigil ang mga kapitbahay na parang sanay na sa ganitong esena. May mga pintong sumasara. May mga kurtinang bahagyang sumisilip. Sa dulo ng iskinita, nakita ni Dino ang 4 na lalaki kasama sina Dabs at Pau, tapos sa gitna ang isang lalaking may suot na polo na mamahalin pero marumi ang aura.
Si Tomas Bostox Magsino. Ah, eto na si Dino. Sabi ni Bostox, palamig ang tono, parang naglalaro. Asan na bayad? Lumapit si Dino. Pinilit tumindig ng hindi nanginginig. Pakiusap po. Bigyan niyo kami ng 2 linggo. May sakit po nanay ko. Magtatrabaho ako doble. Doble? Ngumiti si Bostox. Nako anak, kahit triple pa hindi ako bangko na may puso. Lumingon siya kay Rina na nakatayo sa may pinto. Maganda yang kapatid mo. Sayang kung mapahamak. Lumapit si Dino. Halos maputol ang hininga. Ako na lang, wag lang sila. Tumawa si Bostox, tapos biglang tumalim ang mata. Sige, heto, 1 chance. Itinaas niya ang daliri. Bukas ng tanghali, buong halaga. Kapag wala, huwag kang iiyak. Nang paalis na sila, biglang may sigaw mula sa kabilang bahay. Hoy! Si Kagawad Lito Manalang. Hawak ang flashlight ulit, pero ngayon may kasama pang 3 tanod. Bostox, hindi ka na natuto. Bawal yang panghaharas dito. Ah, Kagawad, nakingising sagot ni Bostox. Kunwari magalang. Nag-uusap lang naman kami. Barangay to, di ba? Malaya tayo. Malaya ka hanggang hindi ka nananakit. Sagot ni Kagawad Lito. Tumigas ang panga. Lumayas kayo. Nagkatinginan ng mga tauhan ni Bostox. Umalis sila, pero hindi nawala ang banta. Naiwan si Dino sa harap ng bahay. At sa katahimikan ng iskinita, mas rinig niya ang sariling paghinga kaysa sa kahit anong ingay. Kinabukasan, maagang pumunta si Dino sa talyer. Hindi siya nagtrabaho ng normal. Parang sumasadsad ang isip niya sa iisang tanong. Saan siya kukuha ng pera bago tanghali? Habang nag-aayos siya ng motor, may biglang tumawag sa talyer. Hindi sa lumang telepono, kundi sa cellphone ni Dino. Unknown number. Hello? Sagot niya, nag-aalangan. Isang boses na malinaw at kontrolado ang sumagot. Dino Alvarado? Opo. Sino po to? Grace Balmores, HR. Saglit na pause. From Vergara Horizons. Nakuha ko ang contact mo mula sa event coordinator. We need you here, today, if you're available. Nanlaki ang mata ni Dino. Parang huminto ang mundo. Bakit po? Tanong niya, halos pabulong. Miss Vergara wants to see you. Sagot ni Grace, diretso. Personal. Napatitig si Dino sa maruming sahig ng talyer. Tumunog sa tenga niya ang boses ni Bostox. Bukas ng tanghali, buong halaga. Opo, sagot niya, nanginginig. Pupunta po ako. Pagdating niya sa Vergara Horizons building, mataas, salamin, malinis. Parang hindi siya bagay. Pero sinalubong siya ni Grace, isang babaeng maayos ang postura, hindi mapangmata, pero sanay sa sistema. Follow me, sabi ni Grace. And just be honest, that's all. Dinala siya sa elevator. Umakyat sila sa mataas na palapag. Sa hallway, nakita niya si Yasabel Natividad. Naka-white blazer, naka-cross ang braso, matalim ang tingin na parang kamera. Ah, siya na pala, sabi ni Yasabel. Tumitig kay Dino mula ulo hanggang paa. The mechanic. Yasabel, mahinang saway ni Grace. Relax, sagot ni Yasabel. Ngumiti pero walang init. Just doing my job. Sa loob ng malaking opisina, na andoon si Miriel Vergara. Hindi na ito yung nasa parking na nagmamadali. Ngayon, parang mas matahimik, mas mabigat. Nakatayo ito sa harap ng bintana, nakatalikod, saka humarap. Dino? Sabi ni Miriel. Simple lang, pero may diin. Sit. Umupo si Dino sa upuang sobrang lambot. Parang hindi niya deserve yun. Pinagdikit niya ang palad para hindi halata ang panginginig. Ma'am, bakit niyo po ako pinapunta? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Miriel. Sa gilid ng mesa, may folder na makapal. May mga papel. May kontratang amoy pera at panganib. Because I saw something, sabi ni Miriel. Simple lang. You fixed my car in 2 minutes. Most people here, tumingin siya sa paligid.
Parang may pader na may tenga. They're slow when they don't care. Trabaho ko po yun, sagot ni Dino, pero may bahid na hiya. Lumapit si Miriel at inilapag ang folder sa mesa sa harap niya. I'll be direct. You have a problem. Nanlaki ang mata ni Dino. Ha? Your face, sabi ni Miriel, tumingin sa pasa niya. That's not from a fall. Nayuko si Dino. May utang po kami ng pamilya namin. May naniningil. Saglit na natahimik si Miriel. Parang may dumaan sa mata niyang hindi madaling ipaliwanag. Hindi awa, hindi simpatiya, kundi parang pagkilala sa isang pamilyar na sakit. Then here is my offer, sabi ni Miriel, malinaw. I can pay your family's debt. I can move them somewhere safe. I can give you a job here. Napatingin si Dino, parang hindi makapaniwala. Ma'am, bakit po? Anong kapalit? Doon nagbago ang hangin. Umupor si Miriel sa harap niya. Hindi na CEO na nasa taas, kundi babae na may lihim sa dibdib. Kapalit, ulit niya. You will give me 5 children. Parang may sumabog sa tahinga ni Dino. Ano po? Hindi umiwas si Miriel. I'm not asking for romance. I'm asking for a private agreement. 5 children. In return, your debt is paid. Your family is safe. Parang gusto ni Dino tumayo. Ma'am, hindi po tama yan. Tao po ako, hindi produkto. Then walk away, sabi ni Miriel, pero may bigat ang boses. No one will stop you. Tumayo si Dino, nanginginig ang tuhod. Hindi ko po kaya yan, sabi niya, pilit matatag, kahit gaano pa kami kahirap. Tumalikod siya para umalis, pero bago siya makalayo, tumunog ang cellphone niya. Si Rina. Kuya, iyak ang boses. Si Mama, Kuya bigla siyang sumakit. Hindi siya makahinga. Dinala na namin sa ospital. Parang binuhusan ng yelo ang katawan ni Dino. Anong ospital? Sigaw niya, hindi na niya napigilan. Sa public kuya, sa may kanto. Bilisan mo. Napatigil si Dino, hawak ang phone. Halos mabali ang daliri sa higpit. Lumingon siya kay Miriel at sa unang pagkakataon, nakita niyang nag-iba ang ekspresyon nito. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagdidikta. Parang alam niya na kung ano ang kasunod. Tumakbo si Dino palabas, bumaba ng building, sumakay ng jeep papuntang ospital. Pagdating niya, nakita niya si Mila na nakahiga sa stretcher, nakakabit sa oxygen, humihingal. Si Rina, umiiyak sa gilid, at sa harap nila, isang doktor na may pagod sa mata pero mausay magsalita, si Dr. Carmina Velasco. Immediate ang kondisyon ng nanay mo, sabi ni Dr. Carmina, diretso pero hindi bastos. Kailangan natin ng gamot at tests. May procedure din na posibleng kailangan kung lumala. May funds ba kayo? Napatulala si Dino. Dok, wala po. Tumanggo si Dr. Carmina, malungkot. Then we do what we can, but you need to find a way, the sooner the better. Sa loob ng ospital, habang hawak ni Dino ang kamay ni Mila na halos hindi na mainit, narinig niya ang bulong ng nanay niya. Anak, huwag mo akong ipagpalit sa kahit anong kasunduan. Pumikit si Dino at doon niya naramdaman ang pagkabasag ng loob niya. Kasi kahit ayaw niya, may mundong naghihintay sa labas na hindi marunong umintindi. May boss talks na hindi nakikipag-usap, naniningil. May oras na tumatakbo. May buhay na nakabitin. Lumabas si Dino sa hallway, huminga ng malalim, saka dinukot ang cellphone. Sa listahan ng recent calls, nakita niya ang number na tumawag kanina, si Grace. Tinawagan niya. Hello? Sagot ni Grace. Pakisabi po kay Miss Vergara, kailangan ko po siyang makausap ulit. Ngayon. Matagal na katahimikan ang sumagot sa kabilang linya, parang may bigat ang bawat segundo. Narinig ni Dino ang mahinang hininga ni Grace Balmores bago ito nagsalita. Saan ka ngayon, Dino? Sa ospital po, nasa ER si Mama, si Dr. Carmina. Sabi niya kailangan ng gamot at tests. Wala po kami. Okay, sagot ni Grace, walang paligoy. Huwag kang aalis dyan. Miss Vergara will come. Parang gusto ni Dino umiyak sa hallway pero nilunok niya. Pagbalik niya sa tabi ng stretcher, nakita niyang mas lalong namumuti si Mila
at si Rina ay halos nakadikit na sa pader sa pagod sa kakaiyak. Kuya, anong gagawin natin? Bulong ni Rina. Hindi agad nakasagot si Dino. Tumitig siya sa nanay niya, hawak ang kamay nito, tapos dahan-dahang sinabi, may darating na tutulong. Hindi pa lumilipas ang isang oras nang mag-iba ang galaw sa ER. May namumunto, may mga nurse na nagtinginan. Pumasok si Miriel Vergara na may kasamang 2 tao, sina Grace at isang lalaking nakasuit na may hawak na folder at ID, si Nerissa Alonso, Corporate Secretary. Sa likod, nakapwesto ang isang driver na matikas ang tindig, parang sanay sa gulo. Nasaan ang doktor? Tanong ni Miriel, diretso pero hindi bastos. Lumapit si Dr. Carmina, nagpaliwanag ng kondisyon ni Mila. Hindi niya pinalabis, hindi niya rin pinaganda. Pinakinggan ni Miriel na parang board meeting din ito, pero iba ang bigat ng kanyang mata ngayon. Do what you need. Sabi ni Miriel sa doktor, and put everything under my account. Napaupo si Rina sa upuan, halos mawalan ng lakas. Ma'am, hindi po namin. Pinutol ni Miriel ng hindi bastos. Breathe first, later. Pagkatapos mailipat si Mila sa mas maayos na kwarto, hinila ni Miriel si Dino sa may sulok ng hallway. Naroon si Grace at Nerissa, tahimik pero alerto. Tinanong mo ko kanina kung tao ka o produkto, sabi ni Miriel, nakatingin sa kanya. Tama ka, tao ka. Pero ang mundo, hindi patas sa mga tao. Hindi umiwas si Dino. Ma'am, ayoko po ng alok nyo. Pero ayoko rin pong mamatay si Mama. Ayoko rin pong may mangyari kay Rina. Then we'll make it clean, sagot ni Miriel. Hindi kita ipapahiya, hindi kita gagawing laruan. Pero kailangan ko ng kasunduan. Tumigil ang dibdib ni Dino. Alam niyang kapag tumango siya, may bahagi ng buhay niya ang hindi na babalik. Pero kapag tumanggi siya, may bahagi naman ng pamilya niya ang mawawala. Kung pipiyama ako, mahinang sabi ni Dino, may kondisyon din ako. Tumaas ang kilay ni Miriel, tila unang beses may humamon sa kanya ng ganito. Una, sabi ni Dino, pilit matatag. Hindi niyo gagalawin ang pamilya ko sa anumang paraan para kontrolin ako. Pangalawa, may respeto. Hindi ako alila sa kwarto. Pangatlo, gusto ko may trabaho ako, hindi lang basta nakasabit sa pangalan niyo. Sandaling natahimik si Miriel, tapos tumango siya, mabagal. Fair. Sumingit si Nerissa, binuksan ng folder. We can draft terms that protect both sides. Confidentiality, support, health monitoring, housing, employment. Naramdaman ni Dino ang sariling palad na nanginginig. Sa isip niya, boses ni Mila. Huwag mo kong ipagpalit. Pero sa tapat ng pinto ng kwarto, nakikita niya ang oxygen tank, ang gamot, ang papel ng resibo. Gagawin ko. Halos pabulong. Pero hindi ko ipinapangako niya magiging madali. Walang madali, sagot ni Miriel. Only consequences. Sa mga sumunod na linggo, parang nalipat si Dino sa ibang planeta. Tinulungan ni Miriel na mailipat sila sa mas ligtas na tirahan. Hindi mansyon, kundi maayos na unit na may guard. Sa unang araw na lumipat sila, may isang matangkad na security guard ang sumulubong. Mababa ang boses, maingat ang galaw. Kuya Dino, pati nito. Ako si Renren Ibay. Kung may problema, sabihin niyo lang. Lalo na kung may susunod na mangungulit. Parang may ibig sabihin ang lalo na. Tumanggo si Dino. Salamat Kuya Renren. Si Rina, unang beses nakakita ng apartment na may maayos na ilaw. Tahimik lang. Pagpasok pa lang, napaupo siya sa sopa at napaiyak. Kuya, totoo ba to? Hindi masagot ni Dino ng diretsyo. Basta, ligtas na muna tayo. Sa kumpanya, binigyan siya ng posisyon na operations trainee. Dinala siya ni Grace sa warehouse at logistics floor, kung saan unang beses niyang nakaharap ang mentor niya si Sir Miko Araneta, lalaking nasa late 40s, may mahinahong boses pero matalim ang isip. Alvarado, sabi ni Sir Miko, tinapik ang clipboard. Sabi nila mahusay ka sa makina. Dito, makina rin ang kumpanya, pero mas maraming taong pwedeng masira, kaya makinig ka. Opo sir,
Sagot ni Dino. Hindi to charity, dagdag ni Sir Miko. Kung nandito ka dahil sa personal na dahilan, okay. Pero kung gusto mong manatili, patunayan mo. Gabi-gabi, pagkatapos ng shift, nag-aaral si Dino. Tinuruan siya ni Sir Miko magbasa ng basic reports, inventory loss, delivery delays, safety incidents. Si Grace naman, nagbibigay ng modules. Dino, sabi ni Grace minsang nakasalubong siya sa pantry. Alam kong mabigat ang pinasok mo, pero wag mong sayangin. Make it yours. Sa bahay, dumagdag si Tess Marasigan, isang yaya na tahimik pero matalim ang pakiramdam sa tao. Siya ang naging sandala ni Rina at ni Mila habang si Dino ay nalulunod sa trabaho at sa kasunduan. Kuya Dino, sabi ni Tess isang gabi habang nagtitimpla ng gatas, hindi ko man alam lahat, pero nakikita ko yung pagod mo. Huwag mong ikulong sa dibdib. May anak ka ring sariling buhay. Napangiti si Dino ng mapait. Kung alam mo lang, Tess. Hindi niya tinuloy. Lumipas ang unang taon. Hindi naging pelikula ang lahat. May mga gabing nakaupo si Miriel sa gilid ng kamay ni, nakatitig sa bintana, parang kinakausap na multo. Bakit mo to ginawa? Minsang tanong ni Dino, maingat habang tahimik ang kondo. Hindi tumingin si Miriel. Because I don't have time. Time para saan? Tumahimik si Miriel ng matagal bago sumagot. Para magtiwala sa mga taong dapat sana nagmamahal sa akin. Hindi na nagtanong si Dino. Natutunan niyang sa mundong may pera, hindi lahat sinasabi. Lalo na kung ang katotohanan ay pwedeng gawing bala. Sa ikalawang taon, dumating ang unang anak. Hindi ito ipinagdiwang sa grand party. Tahimik, may takot. Nandun si Alma Rigor, midwife consultant na inirekomenda ni Dr. Carmina, at si Tess na halos hindi kumurap habang hawak ang kumot. Huminga ka, ma'am. Malumanay na utos ni Alma. Isa, dalawa, hawak ni Dino ang kamay ni Miriel. Sa unang beses, nakita niya ang CEO na palaging matapang, maging isang babaeng natatakot. Nang umiyak ang sanggol, napapikit si Miriel at may luha siyang hindi niya pinunasan. Ang ingay, bulong ni Miriel, pero nanginginig ang boses. Buhay yan, sagot ni Dino, halos hindi rin makapaniwala. Buhay. Sa kumpanya naman, lumalakas ang tingin ng mga tao kay Dino, hindi dahil sa malapit siya, kundi dahil may utak siya. Napansin niya ang paulit-ulit na pagkawala ng piyesa sa warehouse at imbes na magreklamo, naglatag siya ng simpleng sistema ng logging. Sir Miko, sabi ni Dino, kung ganito po ang rotation at sign-off, mababawasan yung loss. Hindi po kailangan ng malaking gastos. Disiplina lang. Tinitigan siya ni Sir Miko, saka tumanggo. Good. Yan ang gusto ko. Hindi reklamo, solusyon. Pero habang umaayos ang isang parte ng buhay, may parte ring gumugulo. Isang hapon, nakita ni Dino si Attorney Gabo Sison sa hallway kasama ang ilang board members. Ngumiti si Gabo na parang kaibigan. Ah, Dino, sabi nito, kunwari magaan. How's the new life treating you? Okay lang po, sagot ni Dino, maingat. Good, sagot ni Gabo, lumapit ng bahagya. Because you have responsibilities now. Don't do anything careless. Umalis si Gabo na parang walang sinabi, pero ramdam ni Dino ang lamig. Parang paalala na kahit nasa loob siya, hindi siya ligtas. Sa ikatlong taon, may muling lumitaw na pangalan, Ramon Ledesma. Narinig ito ni Dino sa usapan ng mga empleyado sa smoking area. Bumalik daw si Ramon, yung ex ni Ma'am Miriel. May plano na naman yata. Huwag kang maingay, baka marinig ni Isabel. At oo, nandon si Isabel Yesa Natividad, PR head. Laging may hawak na phone, laging may matang parang nagre-record kahit tahimik. Isang beses, nasalubong ni Dino sa elevator. Dino, sabi ni Isabel, nakangiting walang init. Congrats sa promotion mo sa operations team. Ang bilis mong umangat. Trabaho lang, sagot ni Dino. Sure, sagot ni Isabel. Just remember, every story has an angle, and PR finds the angle. Pag-uwi ni Dino, naabutan niya si Mila sa sala. Mas maayos na ang itsura, may kulay na ulit ang pisngi, pero may takot pa rin sa mata. Anak, sabi ni Mila, may nagtanong sa akin sa palengke kung saan kayo lumipat. Hindi ko sinabi, pero natakot ako. Lumapit si Kuya Renren sa pintuan, parang narinig. Mamila, wag po kayong mag-alala. Nandito po kami.
Doon naramdaman ni Dino na kahit may ilaw na ang buhay nila, may anino pa ring humahabol. Sa ika-4 na taon, sunod-sunod ang anak. Bawat isa may sariling hirap. May pagkakataong nagkaroon ng postpartum scare si Miriel at muntik bumigay ang katawan niya. May pagkakataong may paparazzi na sumunod sa sasakyan nila at si Bong Sarmiento, driver nilang matapang, ang nagmanobra sa traffic para makaiwas. "Ma'am, kapit lang," sabi ni Bong habang umiilaw ang camera flashes sa likod. "Hindi ko sila papalapitin." Sa bahay, si Tess ang nagbabantay ng katahimikan. Si Alma ang nagbibigay ng praktikal na payo. At si Dino, sa gitna ng lahat, ay natutong hindi lang gumawa ng trabaho, kundi magpakatatag ng walang yabang. At pagsapit ng ika-5 taon, may nagbago kay Dino. Hindi na lang siya gumigising para tumakas sa problema. Gumigising na siya para harapin ang ugat nito. Sa isang gabi, habang tulog ang mga bata at tahimik ang kondo, binuksan ni Dino ang lumang notebook niya. Nandoon ang mga petsa, pangalan at obserbasyon. Mga delivery orders na parang may butas, Mga pirma na paulit-ulit sa mga papel na hindi tugma. Mga meeting na biglang may nagbabagong desisyon. Pumasok si Sir Miko sa isip niya. Hindi reklamo, solusyon. At pumasok din sa isip niya si Boss Tox, na kahit hindi na nakakalapit, naririnig pa rin niya ang banta sa panaginip. Pumasok din si Ramon, na tila unti-unting sumusulpot sa paligid ni Miriel. At si Ate Gabo, na laging may paalalang parang tali. Huminga si Dino, saka isinara ang notebook. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, dumaan siya sa Tondo, sa lumang talyer ni Mang Obek. Nagulat si Mang Obet nang makita siya. Mas maayos na ang damit, pero pareho pa rin ang mata. Pagod, pero buhay. "Dino!" sigaw ni Mang Obet. "Aba anak, buhay ka pa pala. Akala ko mayaman ka na." Ngumiti si Dino, pero may lungkot. "Hindi po yun ang sukatan, Mang. Anong ginagawa mo dito?" Tumingin si Dino sa mga batang tumatakbo sa gilid. Maruruming paa, pero malalakas tumawa. "Mang, gusto kong mag-umpisa ng maliit na tulong. Scholarship para sa mga gustong matuto ng mekaniko. Hindi malaking pera, pero para may chance sila." Napatigil si Mang Obet. Napapikit sandali, parang tinamaan. Bakit kayong naalala mo?" "Dahil kayo po," sagot ni Dino. Tahimik pero malinaw. "Kayo ang unang naniwala na may silbi ako." Sa pag-alis niya, ramdam ni Dino ang kakaibang lakas. Hindi dahil may pera na siya, kundi dahil may direksyon na siya. Sa loob-loob niya, alam niyang darating ang araw na kailangan niyang protektahan hindi lang ang pamilya niya, kundi pati ang katotohanan sa likod ng mga taong akala nila ay untouchable. At sa araw na yon, hindi na siya magiging mekanikong tumatakbo palayo sa suntok. Siya na ang magiging mekanikong marunong mag-ayos ng sira, kahit ang sira ay nasa loob ng isang napakalaking mundo. Paglabas ni Dino Alvarado sa lumang talyer ni Mang Obek, dala niya ang amoy ng langis at alaala ng dating sarili. Yung lalaking takot, laging habol ng oras, laging hinahabol ng utang. Pero ngayon, may bagong bigat sa dibdib niya. Hindi na lang paano kami mabubuhay, kundi paano namin maproprotektahan ang buhay na nabuo na. Sa loob ng ilang linggo matapos niyang simulan ang munting mechanic scholarship sa Tondo, tila gumaan ang paligid. Dumadami ang kabataang lumalapit, may ilan pang manay na naluluha habang nagpapasalamat. "Kuya Dino," sabi ng isang binatilyong si Paulo Paul Jimenez, hawak ang lumang notebook. "Totoo po ba to? Matututo kami kahit wala kaming pambayad?" Tumanggo si Dino, pinisilang balikat ng bata. "Totoo, basta seryoso ka. Kapag natuto ka, ikaw rin ang tutulong sa susunod." Nakatingin lang si Mang Obet, nakapamewang, parang pilit itinatago ang emosyon. "Aba Dino, iba ka na talaga." Ngumiti si Dino, pero hindi niya sinabi ang totoo, na may bagyong papalapit. Sa Vergara Horizons, ramdam niya ang kakaibang tensyon. Mas madalas ang emergency meetings, mas maraming bulungan sa hallway, mas mahigpit ang security.
At si Isabel Isaya Natividad, lalo nang madalas sumulpot, parang aninong may hawak na kamera kahit walang kamera. Isang umaga, papasok si Dino sa operations floor nang sumalubong sa kanya si Grace Balmores, hawak ang tablet, mukhang hindi makatingin ng diretsyo. "Dino?" mahinang tawag ni Grace. "Can we talk? Saglit?" Naglakad sila sa isang maliit na meeting room. Pagsara ng pinto, parang may humigpit sa hangin. "Ano to?" tanong ni Dino, kabado. Huminga si Grace, saka ipakita ang screen. Isang post. Viral. May headline na nakakatulilig. CEO binili ang binata, lihim na kontrata kapalit ng utang at anak. Kasunod nito ay ang blurred na larawan ng isang lalaki na kamukha niya, may pasa pa noon, at isang babaeng naka-blazer na hawig kay Miriel. May documents, screenshots na may mga pirma at dates, at kahit blurred ay halatang galing sa loob. Parang nalamig ang buong katawan ni Dino. "Paano lumabas to?" "Hindi ko alam," sagot ni Grace. Nanginginig ang boses. "Pero ang board is calling an emergency session. They're using it to question Miss Vergara's leadership." Naramdaman ni Dino ang pagkahilo. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang sarili, kundi ang mga bata nila. Ang nanay niya, si Rina, si Miriel. Nang gabing yun, pag-uwi niya sa kondo, sinalubong siya ni Tess Marasigan. Hawak ang bunso. Tahimik ang mga bata, parang ramdam ang bigat. "Kuya Dino," bulong ni Tess. "Kanina pa nasa kwarto si Ma'am Miriel, ayaw kulahin." Dumiretso si Dino sa master bedroom. Nandoon si Miriel, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang phone, nanginginig ang daliri. Sa sahig, may nagkalat na mga printed screenshots at clippings. Pagpasok ni Dino, hindi agad tumingin si Miriel. "Nakita mo na," mahinang sabi nito. "Oo," sagot ni Dino. Pilit kalmado pero nanginginig. "Miriel, paano nangyari to?" Tumanggo si Miriel, parang pagod na pagod. "May gustong magbagsak sa akin. I knew it would come. I just didn't think ganito kabastos." "Pero yung documents," napalunok si Dino. "Mukhang totoong galing sa file natin." Tahimik, isang katahimigan na mas masakit kaysa sigawan. Sa loob ni Dino may sumiklab na takot at sumunod ang isang mas pangit na hinala. Kung galing sa loob, sino ang naglabas? At kung sino man, sino ang pinakamalakas ang dahilan para proteksyonan ang sarili? Napatingin siya kay Miriel. "Ikaw ba?" Hindi niya kayang buuin ng tanong, pero lumabas pa rin. "Ikaw ba ang nagpakalat para may masisi at mailigtas ang kumpanya?" Parang sinampal si Miriel ng tanong. Biglang tumayo ito, namula ang mata. "Dino, do you think I would destroy my own children's name?" "Hindi ko alam." Tumaas ang boses ni Dino. Unang beses na ganito. "Hindi ko alam kung anong kaya mong gawin kapag nasa pader ka na. Kasi ako nasa pader ako palagi. Pero ikaw may kapangyarihan." Napapikit si Miriel, huminga ng mabigat. "I didn't leak it," sabi niya, mababa pero matalim. "At kung gusto mo ng sagot, I'll find it. Pero wag mo akong husgahan na parang wala akong puso." Sa mga sumunod na araw, lumawak ang apoy. May reporter na nag-aabang sa building. May vloggers na kumakalat ang chismis. May mga empleyadong dating bumabati kay Dino, ngayon umiiwas na parang marumi siya. Sa elevator, narinig niya ang bulong ng dalawa. "Siya daw yung binili," sabi ng isa. "Grabe, 5 daw anak," sagot ng isa pa. "Kawawa naman yung babae, pero CEO siya, so choice niya yun." Gusto ni Dino sumigaw, pero pinili niyang manahimik. Dahil sa bawat tingin, mas naramdaman niyang parang wala siyang sariling pagkatao, parang label lang siya. At sa gitna ng gulo, dumating ang isang balitang mas nagpalubog. May nakitang umiikot malapit sa apartment nila. 2 lalaking pamilyar ang tindig. Hindi na niya kailangang tanungin kung sino. Nakita ni Kuya Renren Ibay ang mga ito sa CCTV. Tinawag si Dino sa guardhouse. "Kuya Dino," sabi ni Renren, seryoso. "May 2 lalaki po kanina sa labas, hindi taga dito. Nagtanong-tanong pero umalis din nung napansin nilang minamasdan ko." "Anong itsura?" tanong ni Dino, kabado.
Parang tauhan, sabi ni Renren. At sa kilos nila, hindi sila taga-media. Parang may kumurot sa sikmura ni Dino. Isang pangalan ang pumasok sa isip, Boss Tox. Dahil sa takot at dahil sa galit na halo sa pagkalito, nagdesisyon si Dino na lumayo muna para proteksyonan si Mila at si Rina. Dinala niya sila sa isang pansamantalang bahay na inasikaso ni Kagawad Lito sa kabilang barangay, mas tahimik at hindi madaling matuntun. Dino, sabi ni Kagawad Lito habang inaayos ang papel ng relocation. Alam ko hindi mo gusto to, pero kung may sumusunod sa'yo, kailangan mo munang ihiwalay ang pamilya mo, lalo na si Rina. Tumanggo si Dino. Salamat po Kagawad, ayaw ko na pong maulit yung dati. Pagkatapos maihatid si Mila at Rina, bumalik si Dino mag-isa sa Tondo, sa lugar na minsang naging kulungan ng takot niya dahil may kutob siyang doon siya hahabulin. Tama ang kutob. Sa isang madilim na kanto, malapit sa dating billiard hall, humarang isang van. Bumukas ang pinto. Bumaba si Pau, yung may piklat sa kilay, kasama si Dabs. Sa likod, lumabas ang mas malaking lalaki na hindi niya nakita dati. May tattoo sa braso, may malamig na ngiti. Dino, sabi ni Pau, parang palasak ang tono. Aba, sikat ka na pala. CEO's baby maker. Nanginig ang panga ni Dino, pero tumayo siyang nang matuwid. Anong gusto nyo? Lumapit si Dabs, parang nananadya. Boss Tox wants to talk. Sabi niya, akala mo raw nakatakas ka dahil mayaman ka na. Wala na akong utang. Sagot ni Dino, pilit kalmado. Matagal nang nabayaran. Tumawa yung tattooed. Utang? Hindi lang pera ang utang, tol. Utang yung pagyukod mo sa boss. Utang yung takot. Biglang hinablot siya ni Pao sa kwelyo. Sama ka. Ngayon. Hindi pumalag si Dino sa suntok. Pero pumalag siya sa direksyon. Hindi ako sasama, sabi niya, mababa. Kung may gusto si Boss Tox, dito na. Dito niyo subihin. Sandaling nagkatiginan ng mga tauhan. Tapos, parang naging senyas. Tinulak siya sa pader. Dumapo ang suntok sa tagiliran niya. Naramdaman niya ang init ng dugo sa labi. Pero bago pa malumala, may sumigaw mula sa kabilang kalsada. Hoy, bitawan niya yan! Si Kagawad Lito ulit. May kasamang tanod at ilang kapitbahay na lumabas. Kasama si Nena Ginto na nagdadala ng walis. Parang handang manakit. Pau! Sigaw ni Nena. Hindi kayo nadadala. Pulis na tatawagin ko. Nag-urong ang mga tauhan. Nagmura. Saka nagmamadaling bumalik sa van. Bago sumakay si Pau, tumingin sa kay Dino at ngumisi. Next time, hindi na kami mababastusan ng kagawad mo. Nang makaalis ang van, halos mapaupo si Dino sa gilid ng bangketa. Lumapit si Kagawad Lito, galit at nag-aalala. Dino, ano ba? Bakit ka bumalik dito mag-isa? Gusto mo bang mamatay? Hindi po, sagot ni Dino, hingal. Gusto ko lang matigil na. Pagbalik niya sa kondo kinagabihan, nandun si Kuya Renren sa parking. Tila naghihintay. Malamlam ang ilaw, tahimik ang paligid. Kuya Dino, sabi ni Renren, mababa ang boses. May sasabihin ako, hindi ko na kayang manahimik. Napatigil si Dino. Ano yun? Lumapit si Renren, tumingin muna sa paligid bago nagsalita. Hindi si Miss Vergara ang nagpakalat. Narinig ko sa guard network, may nag-utos, PR at legal. Nanginginig ang kamay ni Dino. Sino? Si Isabel Natividad, sagot ni Renren, derechong tumama. At si Attorney Gabo Sison. May meeting sila nung isang gabi. Narinig ng isang kilala ko sa kabilang floor. Ang goal nila, ma-pressure si Miss Vergara. Then gamitin ng moral issue para maagaw ang kontrol ng kumpanya. Napapikit si Dino, parang may bumagsak na pader. Bakit mo alam to? Dahil may pinapagawa sila sa security noon. May pinapakuha silang footage. May pinapahanap silang files. Hindi ko gusto. Pero ginawa ng iba kasi takot mawalan ng trabaho. Dumagdag pa ang isang impormasyon na lalong nagpasikip ng dibdib ni Dino. At kuya, tagdag ni Renren, halos pabulang na. May isa pa, si Miss Vergara. May kondisyon siya. Narinig ko kay Alma, yung midwife. Nagkakilala sila ng asawa ng kaibigan ko. Hindi daw stable ang health niya. Kaya siguro minadali niya noon. Parang tinamaan si Dino sa sikmura. Lahat ng gabi na tahimik si Miriel. Lahat ng pagsikip ng dibdib nito.
Lahat ng I don't have time, biglang nagkaroon ng hugis. Hindi siya huminga ng maayos. Kaya pala, Kuya Dino, ingat. Kasi kung handa silang sirain ang pangalan niya, kaya ka rin nilang saktan. Sa loob ng kondo, nadatna ni Dino si Miriel sa sofa. Hawak ang ulo. Halatang may migraine. Pagtingin siya kay Dino, parang nakikiusap na wag nang dagdagan ng bigat. Dino, I'm losing the board. Mahinang nitong sabi. They scheduled the vote and the press conference. They want me to resign. Umupo si Dino sa tapat niya, mabagal. Hindi na siya galit. Hindi na siya nagdududa. Ang naramdaman niya ay isang malinaw na desisyon. Hindi ka magre-resign, sabi ni Dino, mababa pero matatag. Hindi sa kasinungalingan. Napatingin si Miriel, pagod ang mata. How? Tumayo si Dino, parang may biglang tumidas sa gulod niya. Hindi ko sila lalabanan sa suntok, sabi niya. Lalabanan ko sila sa katotohanan. Kinabukasan, tinawagan ni Dino si Kagawad Lito at isang abogadang narinig niya sa komunidad, si Attorney Selina Prado, kilala sa pro bono cases laban sa pang-aabuso at pananakot. Sa maliit na opisina ni Attorney Selina tabi ng barangay hall, nakaupo si Dino, hawak ang mga notes at listahan ng dates. Gusto kong magsampa ng kaso laban sa mga nananakot sa pamilya ko at gusto ko ring ilabas ang ebidensya sa loob ng kumpanya, pero legal, malinis. Tinitigan siya ni Attorney Selina, seryoso. May ebidensya ka ba, Dino? Kasi kapag sumabak ka sa ganitong laban, hindi ka na makakabalik sa tahimik. Kaya ko po to, sagot ni Dino. Pero totoo, takot din siya. Para sa mga anak ko, para kay mama, para sa tama. Tumango si Attorney Selina. Then, we build a packet. Step by step. Bank trails, emails, CCTV, chain of custody. At higit sa lahat, kailangan natin ng whistleblower protection. Kasunod na araw, palihim na tinulungan siya ni Neresa Alonzo, corporate secretary, na ayaw na rin sa laro ni Attorney Gabo. Sa isang parking level meeting na parang aksidente lang, inabot ni Neresa ang isang envelope. Hindi ako santo, sabi ni Neresa, mababa, pero ayoko ring masira ang kumpanya dahil sa kasakiman. Ito ang kaya kong ibigay. Meeting schedules, document access logs, at ilang board notes. Kinuha ni Dino ang envelope. Salamat, sabi niya. Hindi ko to sasayangin. Habang papalapit ang araw ng board meeting at press conference, mas lalo ring lumapit ang panganib. Nakita niyang may sasakyang sumusunod sa kanya minsan pag-uwi. Narinig niyang bumalik na talaga si Ramon Ledesma sa paligid at may mga taong nag-aabang sa bawat galaw ni Miriel. Isang gabi, bago matulog ang mga bata, lumapit si Dino sa crib. Tinitigan ang mga munting muka. Tahimik ang buong kondo. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang mahinang ubo ni Miriel. Yung ubong pilit itinatago. Huminga si Dino. Saka pabulong na nangako sa sarili. Hindi ko kayo hahayaang lamunin ng kasinungalingan. Dumating ang araw ng paghahanda. May schedule na, may oras na, may lugar na. Board meeting sa umaga, press conference sa tanghali, at sa bulsa ni Dino, nakatupi ang mga kopya ng whistleblower packet, mga printed screenshots ng access logs, email threads, at notes. Sa cellphone niya, nakasave ang backup sa secure drive na tinuro ni Attorney Selina. Sa isip niya, nakahanay ang plano. Pero sa ilalim ng building, sa parking kung saan malamig ang hangin at madilim ang sulok, may nag-aabang. Habang naglalakad si Dino papunta sa elevator, may biglang lumapit na dalawang lalaki na hindi niya kilala. Nakakap, naka-hoodie, pero ang kilos, sanay sa pananakit. Mula sa likod, lumitaw ang isang pamilyar na presensya. Hindi si Boss Tox, kundi mas mapanganib sa mundong ito. Isang boses na mayayabang, pamilyar sa mga balita at bulong sa office. Dino. Lumingon si Dino. At doon niya nakita si Ramon Ledesma. Nakaningiti na parang nanalo na. Parang sanay na may natitiklop sa isang tingin. Sa isip ni Dino, bumalik ang lumang alaala. Ang eskinita sa tondo, ang suntok, ang banta, ang pagkakadapa sa putik. Pero iba na siya ngayon. Hindi dahil may pera na siya, kundi dahil may hawak siyang katotohanan.
Humigpit ang kapit niya sa envelope sa ilalim ng jacket niya. Hindi ko kailangan makipaglaro. Sagot ni Dino, mababa pero matatag. Kailangan ko lang makarating sa taas. Tumawa si Ramon, sabay tumanggo sa dalawang lalaki. Hindi ka makakarating. Isang hakbang palapit ang isang lalaki, hinabdot ang braso ni Dino. Sa isang iglap, kumilos si Dino. Hindi para manakit, kundi para makaligtas. Kumabig siya pabalik, binitiwan ng jacket para makawala sa kapit. At halip na lumaban sa suntok, tumakbo siya papunta sa mas maliwanag na bahagi ng parking kung saan may CCTV at mas maraming dumaraang empleyado. Hoy! Sigaw ng lalaki. Tumakbo rin. Narinig ni Dino ang yabag sa likod niya. Nagmamadali siyang lumiko sa gilid ng isang nakapark na van, pero doon siya nasagi. Hindi malakas, pero sapat para mapahinto. Sumakit ang balikat niya. Napakagit siya sa labi. Sa gitna ng kaguluhan, may malakas na sipol. Security! Sigaw ng isang boses na pamilyar. Lumingon si Dino at nakita si Kuya Renren Ibay. Tumatakbo pababa ng ramp, hawak ang baton, kasunod ang 2 pang guard. Sa kabilang dulo, may ilang empleyado ring napatingin. "Anong ginagawa niyo?" Sigaw ni Renren sa 2 lalaki. "Dito kayo manggulo!" Umatras ang mga lalaki, nagkunwaring walang ginagawa. Si Ramon, hindi nawala ang ngiti, pero kumitid ang mata. "Relax," sabi ni Ramon. "Kunwari magaan. Nagkabanggaan lang kami." "Hindi to banggaan," sagot ni Renren. Tumayo sa pagitan nila at ni Dino. "Alis, kung hindi, tatawag ako ng pulis." Tinitigan ni Ramon si Dino, saka nung umisi na parang may pahabol. "Board meeting ngayon, di ba? Sana makapasok ka." Tumalikod si Ramon at umalis, kasunod ang 2 lalaki. Naiwan si Dino na hingal, nanginginig ang kamay, pero buo pa rin ang envelope. "Kuya Dino, okay ka lang?" tanong ni Renren, seryoso. Tumanggo si Dino. "Salamat kuya, kung hindi ka dumating." "May kutob ako," sagot ni Renren. "At saka, hindi ka pwedeng malit." Sa elevator paakyat, parang lumalakas ang tibok ng puso ni Dino sa bawat palapag. Sa utak niya, naka-replay ang lahat. Si Attorney Selena Prado na nagsabing kailangan ng chain of custody. Si Nerissa Alonso na nag-abot ng envelope. Si Miriel na pagod pero tumitindig. Si Grace na tahimik na sumusuporta. Si Sir Miko na nagtulo sa kanya ng disiplina. At sa bahay, mga batang natutulog na walang alam na ang kinabukasan nila ay nakasalalay sa ilang pahina ng papel. Pagdating niya sa boardroom floor, parang may salamin na pader ang hallway. Makintab, malamig, at puno ng mga taong hindi tumitingin sa mata. Sa dulo, nakaabang ang staff at may 2 guard na mas mahigpit ang postura kaysa dati. "Nandiyan na ba si Miss Vergara?" tanong ni Dino sa staff na si Leah Mendoza, assistant ng admin. "Nasa loob na po," sagot ni Leah, kabado. "Pero, sir, grabe po ang tensyon. Nandyan si Attorney Gabo, nandyan si Isabel, nandyan din po ang ilang investors." Huminga si Dino, saka naglakad papasok. Sa loob ng boardroom, nakaupo si Miriel Vergara sa dulo ng mesa. Maayos ang suot, pero halata ang pagod sa mata. Sa kanan, nakaupo si Attorney Gabo Sison, nakangiting parang may hawak na alas. Sa kabilang side, si Isabel Natividad, nakatablet, tila handang mag-press release kahit ano ang mangyari. May iba pang board members, mga mukhang neutral pero ang katawan nakahiling na sa kapangyarihan. Pagpasok ni Dino, may ilang napalingon, may ilang nakunotang noo. "Anong ginagawa niya dito?" bulong ng isang board member na si Mr. Dencio Rivas. Nakatayo si Dino, hindi umupo. "May sasabihin po ako." Tumaas ang kilay ni Attorney Gabo. "Board meeting ito, Dino, hindi ito barangay hearing." "Pero tungkol po sa akin ang issue na ginagamit nyo at tungkol sa kumpanya." "Security," sabi ni Gabo, malamig. "Paki-escort." "Wait," putol ni Miriel, matigas ang boses kahit pagod. Tumayo siya, tumingin sa board. "Let him speak." Parang may bahagyang pag-urong sa mga tao. Ayaw nilang magmukhang takot sa harap ng CEO. Dahan-dahang inilapag ni Dino ang envelope sa mesa. "Hindi ko po kayo sasalakain ng salita. May dala po akong ebidensya. Kung may katotohanan man, dito po lalabas." Umiling si Isabel, kunwari calm. "This is a private matter.
The public already. Hindi private ang paninira, sagot ni Dino, lumingon sa Isabel, at hindi private ang pagnanakaw ng kumpanya. Biglang tumahimik ang boardroom. Binuksan ni Dino ang folder at inilabas ang unang dokumento, isang printout ng access logs. Sino ang nag-open ng file, anong oras at saan? Ang unang tanong, paano lumabas ang kontrata? Heto po, may access record, hindi ako, hindi si Miss Vergara. Tumitig si Narisa Alonso sa gilid, tahimik pero alerto. Nandun din siya, parang sinadya ni Miriel na ipatawagan. Ang nag-access, tuloy ni Dino, ay isang account na nakalink sa PR department at ang oras, hating gabi, isang araw bago kumalat sa social media. Fake, mabilis na sabi ni Isabel. Hindi umatras si Dino, kinuha niya ang pangalawang dokumento, email thread. Kung fake po, bakit may email kayo? Sabi niya, nakatingin kay Isabel. Na nagsasabing, prepare the angle, release in staggered pages. Namula si Isabel pero pilit ngumiti. You're misinterpreting. Sumingit si Attorney Gabo, mas matalim. Even if that's true, it's PR strategy. The contract. Hindi lang kontrata ang issue, putol ni Dino. Saka inilabas ang pangatlong dokumento, bank trail summaries at vendor payments. May mga payments sa consultant na walang project description, pare-pareho ang pattern, at ang signatory, legal. Tumigil ang paghinga ng boardroom nang mabasa ang pangalan sa signatory line. Gabo Sison. Anong kalokohan to? Singhal ng isa pang board member na si Miss Cora Yabot, kilala sa pagiging mahigpit sa finance. Nakangiti pa rin si Gabo pero kumilos ang panga niya. Those are legitimate legal disbursements. Legitimate? Tanong ni Dino at dito na lumabas ang milagro niya. Hindi sigaw, hindi drama, kundi paghahandang ginawa niya sa loob ng 5 taon. Heto ang matching vendor registry, yung consultant company newly registered, ang address ghost office, at ang contact number prepaid. Napatingin si Miss Cora kay Mr. Dencio, saka kay Nerissa. Nerissa, confirm mo. Tumayo si Nerissa, bumukas ang folder niya. I can confirm the access logs are from internal system. And I can confirm that the vendor file was approved unusually fast. Parang lumubog ang upuan ni Isabel. Nerissa, you can't. I can, sagot ni Nerissa, malamig. Because I'm tired of this. Sumingit si Miriel, huminga ng mabigat. Gabo, sabi niya, halos pabulong pero narinig ng lahat. What did you do? Tumawa si Gabo. Yung tawa na parang pinipilit gawing biro ang krimen. Miriel, don't be naive. You needed control. I helped you. Hindi mo ako tinulungan. Sagot ni Miriel tumitindig. Ginamit mo ako. Lumapit si Dino sa mesa, inilabas ang huling bahagi ng packet. CCTV clips list at witness statements. May isa pa po, sabi ni Dino. Ang pag-uugnay kay Ramon Ledesma at sa pananakot sa pamilya namin. Objection! Sigaw ni Gabo tumayo. This is not a court. Pero eto ang simula. Sagot ni Dino, tumingin diretso sa board. May police blotter filing si Kagawad Lito. May statement si Nena Guinto. May record ng pag-ikot ng mga tauhan sa paligid ng bahay namin at may pangalan. Hindi niya kailangang banggitin sa harap ng lahat kung paano niya nalaman pero sapat na ang bigat. Nag-angat ng kamay si Miss Cora. Mr. Chair, I move to suspend Attorney Gabo pending investigation and I move to request an independent audit. Sumunod si Mr. Dencio, halatang naguguluhan pero takot sa skandal. Second, biglang nag-ingay ang boardroom. May tumayo, may nagbulungan. Si Isabel nanginginig ang labi. Si Gabo namumula ang leeg. You can't do this, sabi ni Gabo, tinuro si Miriel. She's compromised. Her moral issue.
Tumayo si Miriel at dito nagbago ang tono ng buong kwarto. Hindi na siya nagtatago. Compromised? Ulit ni Miriel, mabagal. Yes, I made a decision I regret. I thought I could control everything with money. I was wrong. Tumigil siya, tumingin sa mga board members, sa investors. But what you did, using that to steal the company, that is worse. Napatingin ng mga investors, may ilang napabuntong hininga. Ang scandal, pwedeng ayusin. Ang fraud, mas mahirap. Pagkatapos ng board decision, parang domino ang nahulog. Inutusang lumabas si Gabo sa room. Tinawagan ng internal compliance, tinawagan ng external auditors. Si Isabel hindi na makatingin at nang palabas siya, sinundan siya ng isang security staff. Sa kabilang dulo ng building, naghihintay ang press conference. Nakaset up ang mga kamera, may reporters, may microphones. Naroroon din ang ilang vloggers na naghihintay ng dugo. Sa backstage, humarap si Miriel kay Dino. Nandun si Grace, tahimik na nakahawak sa clipboard, si Sir Miko na nakatayo sa likod, tila proud pero hindi ipinapakita, at si Nerissa na nakapamewang parang handa sa laban. Dino, sabi ni Miriel, mabagal. I don't know how to repay you. Hindi po bayad ang kailangan. Kailangan lang pong huwag na tayong magtago. Tumanggo si Miriel saka lumabas sa stage. Sa harap ng kamera, nagsalita si Miriel ng malinaw, walang paligoy. Inako niya ang pagkakamali ng kasunduan noon. Hindi niya tinawag na romance, hindi rin niya tinawag na bisyo. Tinawag niya itong desisyong bunga ng takot at pressure. Pero hindi siya lumuhod. Tumayo siya. At ngayon, sabi niya, I will also disclose that there is an ongoing investigation involving internal sabotage and attempted corporate takeover. We are cooperating with authorities. Sumabog ang mga tanong. Who? Is it true? What about the man? Are the children legitimate? Lumapit si Dino sa gilid, hindi para magpaliwanag ng pribadong buhay nila, kundi para siguraduhing hindi mababali ang tono. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao ang lalaki hindi bilang binili, kundi bilang taong may sariing prinsipyo. Pagkatapos ng press conference, hindi pa tapos ang laban. Sa labas ng building, may sumunod na sasakyan. Pero ngayon, handa na sila. May police coordination na si Attorney Selena. May documented threat reports. At higit sa lahat, nabasag na ang pader ng katahimikan. Kinagabihan, sa isang maliit na meeting sa barangay hall, nagsama-sama sina Dino, Kagawad Lito, Attorney Selena at ilang biktima ni Boss Tox. Nandun si Nena Ginto, may hawak na papel, nanginginig pero matapang. Matagal na akong takot, sabi ni Nena. Pero kung ngayon may pagkakataon na, sasabihin ko na. Si Boss Tox, may listahan niya ng mga binabantaan at si Dino, isa lang siya sa marami. Tumanggo si Kagawad Lito. Ngayon, sabay-sabay tayo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nabuwag ang sindikato ni Boss Tox. Hindi dahil may biglang himala, kundi dahil may ebidensya, may mga taong nagsalita, at may legal nga proseso. Si Mila, nagpatuloy ang gamutan, at sa wakas natapos ang procedure na matagal nang ipinagpapaliban. Si Rina, nag-enroll ulit, at sa tulong ni Grace, nakakuha ng internship sa community programs. Sa Vergara Horizons, binuo ni Miriel ang isang bagong divisyon, Safety and Community Impact, at inilagay niya si Dino bilang head, hindi dahil ama siya ng mga anak, kundi dahil nakita niya ang tunay na lakas nito. Ang kakayahang ayusin ang sira at magtayo ng sistema. Hindi ko gustong ulitin ang ginawa ko noon, sabi ni Miriel kay Dino isang gabi sa balcony. Tahimik ang siyudad sa ibaba. Umubo siya ng bahagya. Pilit itinatago pero napansin ni Dino. Gusto kong maging malinaw lahat. Gusto ko rin, sagot ni Dino. Humawak sa rail, tumingin sa dilim. Tahimik si Miriel saka tumanggo.
then let's do it right. Hindi sila nagpakasal agad sa engrandiang seremonya. Hindi sila nagpa-party para sa camera. Ang ginawa nila ay mas mahirap. Inayos nila ang legal papers para sa mga bata. Inayos nila ang kasunduan para maging patas. At humarap sila sa pamilya ni Dino, kay Mila at Rina na hindi na nakayuko sa hiya, kundi nakatayo sa dignidad. Isang hapon, dumalaw si Dino sa talyer ni Mang Obet, dala ang ilang toolkits para sa scholarship. Sumalubong si Mang Obet, nakangiti, pero may seryosong tanong. "Dino," sabi ni Mang Obet, "masaya ka ba?" Tumigil si Dino, tumingin sa mga batang nagkakalikot ng makina sa gilid. Narinig ang tawa nila, narinig ang buhay. Sa malayo, may dumaan na bus, may araw na lumubog. "Hindi perpekto," sagot ni Dino. "Pero sa unang pagkakataon, parang kami na ang pimipili ng buhay namin. Hindi na utang, hindi na takot." Sa gabing iyon, pag-uwi niya, nadatnan niya ang mga anak na tulog. Si Tess na nagliligpit, si Kuya Renren na nagbabantay sa labas, si Grace na nag-text ng update tungkol sa audit, si Sir Miko na nagpadala ng simpleng, "Good job!" at si Muriel na nakaupo sa sofa. Hawak ang isang folder, hindi kontrata, kundi plano para sa scholarship at employee support. Umupo si Dino sa tabi niya. "Dino?" mahinang sabi ni Muriel. "Salamat." Hindi na siya sumagot ng mahaba. Tumingin lang siya sa mga anak nila, saka sa babaeng minsang nag-alok ng kasunduang nakakalunod. Ngayon, hindi na ito alok, hindi na ito transaksyon. Ito na ang buhay na pinaghirapan nilang gawing totoo. Sa gitna ng pagkakamali, takot at kaguluhan. At doon, sa katahimikan ng gabing walang camera, walang boardroom, walang sigaw ng mga kontrabida, naroon ang totoong milagro. Isang lalaking minsang binugbog sa eskinita na natutong lumaban hindi sa kamao, kundi sa katotohanan. At isang babaeng minsang nag-isip na pera lang ang sagot, na natutong umamin, magbago, at pumili ng tama.